Kwentong pambata ng mga Ingles. Ang tapat na prinsipe. Noong unang panahon, may isang hari na may nag-iisang anak na prinsipe na kilala sa buong bayan na makisig na lalaki. Isang araw, nangaso ang prinsipe. Habang nangangaso, may nakita siyang ginintuang usa. Inutusan niya ang kanyang mga kawal na palibutan ito. Nang biglang, Pakawalan mo ko! nagulat sila nang magsalitang bigla ang usa. Ibibigay ko ang lahat ng kayamanan. Marami na akong kayamanan, pero wala pa akong gininto ang usa. Bibigyan pa kita ng mas marami pang kayamanan. At ano naman yun? Pasasakihin kita sa aking likod. Wala pa ni isang taong nakakagawa nun sa akin. Sige ba? Tumayo na nga ang kumikinang na usa. Sa loob ng 7 araw at 7 gabi, nilibot nilang dalawa ang buong mundo. Kinagabihan ng ika-7 araw, lumapag na rin ang dalawa at agad na nawala ang isa. Hindi inakala ni Prinsipe Baramgor ang kanya nakita. Noon lang siya nakakita ng ganoong kagandang syudad. Sino ka at paano ka napunta rito at anong hinahanap mo, bata? Sumakay ako sa isang gininto ang usa at iniwan ako dito sa kakaibang syudad na ito at bigla na lang nawala. Nandito ka sa Demon's Land. Ako ang engkantadong si Jasdrul. Nilalang na nagpanggap na gininto ang usa sa inyong mundo. Ikaw yun? Sumunod ka sa akin, iho. Dinala ng engkantadong si Jasdrul ang prinsipe sa kanyang tahanan. Binigyan ni Jasdrul ng 100 susi ang prinsipe. Para saan ang mga ito? Mga susi yan tungo sa aking mga hardin at palasyo. Mag-ikot-ikot ka. Baka makakita ka ng kayamanan. Sa'yo na yun. Kaya araw-araw, may ilang hardin at mga palasyo ang binubuksan niya. Paulit-ulit siyang nakadarama ng kasiyahan sa mga nakikita niya. Kasiyahang hindi mapapantayan ng kayamanan. Nang marating niya ang ika-100 palasyo, nakita niyang puno ito ng makamandag na ahas at mga insekto. At ang hardin na kanyang kinatatayuan, at nakita niya ang pinakamagandang hardin sa lahat. Sa pagkamangha ng prinsipe, halos 7 milyarin ang nilakbay niya paroon at parito. Nakatulog ang prinsipe. Maya-maya, dumating naman ang engkantadang si Prinsesa Shapasand. Nakaanyong kalapati ito at lumilipad doon sa may hardin. Nakita niya ang makisig na prinsipeng natutulog sa may hardin. Sa pagkamangha niya, tumigil siya sa paglipad. Bumaba siya sa lupa. Maya-maya, nagising ang prinsipe. Nagkatinginan silang dalawa at agad na nahulog sa isa't isa. Dahil doon, nagkasundo silang magpakasal sa lalong madaling panahon. Ngunit naisip ng prinsipe na kailangan niya munang kausapin ang engkantadong si Jasdrul dahil ito ay kanyang lupain. Natagpuan ko na ang prinsesang pakakasalan ko! Nakakagalak! Nagalak ang prinsipe at tuwang-tuwa naman ang engkantadong si Jasdrul sa nangyari. Ikinasal sina Prinsipe Baramgor at ang prinsesa ng mga diwata, si Prinsesa Shapasand. Ngunit naalala niya ang kanilang kaharian. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng pangungulila sa kanyang ama at ina. Anong inaalala mo, aking prinsipe? Walang naisagot ang prinsipe sa tanong ng kanyang asawa, ang prinsesa. Lagi na lang itong napapabuntong hininga at madalas ding hindi na kumakain. Nagpatuloy ito at tuluyan ng namutla at pumayat ang prinsipe. Kailangan mo kumain, mahal. Isa pa, marami ka rin nasasayang. Wala na akong gana. Gusto ko na lang umuwi. Lingid sa kaalaman ng dalawa, nakikinig palagi ang engkantadong si Jasdrul mula sa isang kwarto na nasa ilalim ng kanilang kwarto. Sinisiguradong masaya sila sa kanilang pagsasama. Tinanong niya si Prinsipe Baramgor
tungkol sa dahilan kung bakit nga ba hindi maganda ang lagay ng katawan niya. Oh, Jasdrul! Mas gugustuhin ng mabuting prinsipe ang mamatay na lang sa kalungkutan. Walang atubiling sinabi ng prinsipe kung gaano siyang nangungulila sa kanyang mga magulang. Hayaan mo akong makita ang aking ama't ina. Hayaan mo isama ko sa aming lugar ang aking prinsesa. Kung hindi, ikamamatay ko yun. Noong una, tutol ang engkanto. Ngunit nang dahil sa awa, napapayag rin niya ito. Sige ba? Pero kailangan mo agad bumalik dito sa Demon's Land. Iba na ang mundo sa labas, iho. Simula noong sumama siya sa engkanto, kunin mo tong buhok. Sunugin mo kung kailangan mo ang aking tulong at darating ako para tulungan ka, anak. Patawad, wala po akong kahit ano. Teka, Diyos ko, di ako makapaniwala ikaw yan. O aming prinsipe, na kayo nang galing? Dinala ako sa isang misteryosong lugar kung saan nakilala ko ang aking asawa. Anong nangyari dito? Asa si ama? Si ina? Patawad, prinsipe. Pero wala na sila. Hindi! Hindi yan totoo! Patawad. Totoo ngang namatay ang ama at ina ng prinsipe. Dahil ito sa isang sakim na umagaw ng trono. Kapag bumalik ang prinsipe, siguradong puputulan niya ito ng ulo. Pumayag ang mga ngaso na doon muna sa kanyang munting bahay manirahan ng prinsipe at prinsesa. Ito ang aking matandang inang bulag. Di niya kayo mapapansin. At pwede mo na akong tulungan sa pangangaso. Gaya ng pagtulong ko sa'yo dati. Nagtago nga sila sa maliit na tahanan ng mga ngaso. Isang araw, nangaso ang prinsipe. Samantalang naglaban naman ng damit at binasa niya ang kanyang ginintuang buhok. Napakahaba ng buhok ng prinsesa. Sa sobrang haba nito, umaabot ito hanggang sa kanyang talampakan. At kung babasain niya ito at susuklayan, binubuksan niya ang bintana kaagad para sa hangin matuyo ang napakahaba niyang buhok. Samantala, napadaan naman sa bayan ang punong kawal at nakita niya ang prinsesang may ginintuang buhok. Namangha siya sa kanyang nakita. Sa kanyang pagkatulala, nalaglag na lang siya sa putikan habang nakasakay sa kabayo. Laging bukang bibig ng punong kawal ang prinsesa ng mga diwata na nakatira sa bahay ng mga ngaso. Nakarating ito sa kasalukuyang hari. Kaya naman pinadala niya ang mga sundalo sa bahay ng mga ngaso. Dahil nga bulag ito, wala siyang ideya kung nasaan ang hinahanap nila. Walang nakatira rito. Maliban sa aking anak at sa akin. Walang magandang babae, wala ring pangit. Pwede niyong puntahan sa itaas at tingnan kung kinakailangan. Gamit ang kutsilyo, gumawa ng butas ang prinsesa sa bubungan. Matapos nito, nag-anyong kalapati ang diwata at lumabas sa ginawang butas, kaya walang naabutan doon ng mga kawal. Dahil sa sobrang pag-aalala niya, naiiwanan niya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Dumaan siya sa ina ng mga ngaso. At binulungan niya ito. Pupuntahan ko ang aking ama sa bundok ng Esmeralda. Nagulat ang prinsipe nang matagpuan ng kwartong walang tao. Walang ibang masabing detalye ang ina ng mga ngaso. Hindi niya sigurado kung ano ang nangyari maliban sa boses na kanyang narinig. Pupuntahan ko ang aking ama sa bundok Esmeralda? Yun ang narinig ko. Naibsan naman ang pangamba ng prinsipe. Ngunit napagtanto niya kung saan ang bundok Esmeralda. Nalungkot bigla ang prinsipe. Dahil doon, nawalan siya ng ganang kumain at madalas siyang umiiyak. Halos araw-araw nga. Naalala niya ang mahiwagang buhok at itinapon ito sa apoy. Nasusunog na ang buhok nang biglang, Oh, aking prinsipe! Anong may tutulong ko sa'yo? Paano ang daan patungong bundok Esmeralda? Delikado doon at maaari mong ikapahamak. Makinig ka. Kalimutan mo na ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Isa lang ang buhay ko.
At yun ang aking prinsesa. Kung mamamatay ako hinahanap ko siya. Nakumbinsi naman siya ng batang prinsipe. Nangako naman si Jasdrul na gagawin ng lahat sa abot ng kanyang makakaya. Pagbalik sa Demon's Land, binigyan niya ang prinsipe ng mahiwagang wand at dinala niya sa bahay ng engkantadong si Nanak Chance. Maraming pagsubok ang iyong pagdadaanan. Araw-gabi, magbibitiwan ng mahiwagang wand. At walang makakasakit sa iyo. Yan muna ang maipapayo ko. Ang kuya kong si Nanak Chance ay tiyak na masigit kang matutulungan. Hawak ng prinsipe buong araw at gabi ang mahiwagang wand. Walang panganib na dumating sa kanya. Nakarating din siya sa bahay ni Nanak Chance. Nagising ang engkanto mula sa 12 taong pagkakatulog, kaya gutom na gutom ito. Sa unang pagkita sa prinsipe, natakam agad si Nanak Chance sa kanya. Gusto siya nitong kainin. Paano kita matutulungan? Nang marinig ni Nanak Chance ang buong pangyayari, napailing na lang ito. Bata, hindi mo mararating ang bundok Esmeralda. Makinig ka. Kalimutan mo na lang ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Isa lang ang buhay ko. At yun ang aking pinakamamahal na prinsesa. Kung mamamatay ako hinahanap ko siya. Nakumbinsi niya si Nanak Chance. Kaya binigyan siya ng kahon ng pulbos ng antimonya at inutusan siyang lakbayin ang Demon's Land hanggang makarating siya sa bahay ng dakilang engkantadong nagngangalang Safed. Si Safed ang kuya ko. Kung merong may kayang gumawa ng kagustuhan mo, siya yun. Kung kailangan mo ito, ikusot mo ang pulbos sa iyong mata at kahit anong hilingin mo ay mapapalapit sa iyo. At ang gusto mo namang lumayo ay lalayo na lang sa iyo. Nang ipakita ng prinsipe ang mahiwagang wand, ang antimonya, at ikinuwento ang buong pangyayari, napailing din si Safed. Bata, hindi mo mararating ang bundok Esmeralda. Makinig ka. Kalimutan mo na lang ang lahat at magsimula ng bagong buhay. Isa lang ang buhay ko. At yun ang aking pinakamamahal na prinsesa. Kung mamamatay ako hinahanap ko siya. Matapang ka, bata. Gagawin ko lahat ang aking makakaya. Kunin mo tong yekap. Pag suot mo yan, hindi ka makikita. Mawawala ka sa hangin. Tumungo ka sa hilaga. Di maglalaon sa kalayuan. Makikita mo ang bundok Esmeralda. Pagkatapos ay ilagay mo sa mata mo ang pulbos at hilinging lumapit ang bundok sa iyo. Yun ay mahiwagang bundok. Sa bawat paghakbang, tumataas ang bundok. Sa tuktok naroon ang bayan ng Esmeralda. Gamitin mo ang yekap at pumasok ka nang hindi nakikita. Pero hindi pa rin niya nahanap ang prinsesa. Ang totoo niyan, ikinulong si Prinsesa Shahpazad ng kanyang ama sa 7 kulungan sa takot nito na baka umalis muli ang prinsesa. Bilang ama, nag-aalala siyang baka bumalik ito sa mundo ng mga tao at balikan niyang muli ang kanyang asawa. Kung babalik ang asawa mo sa iyo, mabuti yun. Pero hindi ka na babalik pa sa kanya. Buong araw na umiyak ang kawawang prinsesa dahil imposible nga naman na maabot ng isang tao ang bundok Esmeralda. Samantala, nakapasok naman na ang prinsipe at tanaw-na niya ang mahal na prinsesa. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na hindi nga pala siya nakikita. Hinintay niyang umalis ang utusan ng prinsesa. Isa-isang sinarado nito ang pinto ng kulungan. Akala ng prinsesa na nananaginip siya. Pero nakumbinsi din siya na hindi lang talaga siya ang tao doon sa kwarto. Meron pala talaga siyang kasama. Sino kayang kumain noon? Aking prinsipe! Kinabukasan, nagulat ang utusan sa kanyang nakita. Katabi ng prinsipe ang prinsesa. Nakarating sa hari ang mga pangyayari at namangha sa katapangan na ginawa ni Prinsipe Baramgor. Agad niyang inutusan na palayuin sa prinsipe ang prinsesa. Ang asawa ng aking anak ay nakabalik na sa kanya. Ginawang tagapagmana ng trono ng hari ang prinsipe.
At matapos nun, namuhay ng maligaya ang tapat na prinsipe at ang kanyang asawa sa kaharian ng Esmeralda.